Nagkaharap sina Ash at Misty sa arena, parehong umaasa na manalo sa tournament. Nag-report si Officer Jenny kay Maya na may isang misteryosong tumawag na nagbantang nanakawin ang Sea Spirit staff. Nanatiling kalmado si Maya dahil alam niyang marami nang sumubok noon pero wala pang nagtatagumpay. Tuwang-tuwa naman si Jessie dahil naniniwala siyang makukuha na niya ang staff mamaya. Tinanong ni James kung paano niya ito nanakawin sa dami ng mga gwardya sa paligid. Umaasa si Jessie na mananakaw nila ito mula sa himpapawid kapag nag-relax na ang mga gwardya. Nakumbinsi naman sina James at Meowth na gagana ang planong iyon. Inilabas ni Misty si Poliwhirl habang inilabas naman ni Ash si Totodile. Nagsimula si Totodile gamit ang water gun pero mabilis na umiwas si Poliwhirl at sumisid sa tubig. Lumitaw si Poliwhirl at gumanti gamit ang bubble. Gumamit si Poliwhirl ng double slap pero yumuko si Totodile at gumamit ng skull bash dito. Muling gumamit ng water gun si Totodile pero sumablay ito at tuluyang natalo ng double slap ni Poliwhirl. Inilabas naman ni Ash si Kingler para labanan si Poliwhirl. Habang nagaganap ito, pinagmamasdan ng Team Rocket ang mga gwardya habang pinaplano ang pagnanakaw sa staff. Nagsimula si Poliwhirl gamit ang bubble na tumama kay Kingler. Gumanti si Kingler gamit ang crab hammer na nagdulot ng pinsala kay Poliwhirl at gumawa ng malalaking alon na naging mga whirlpool. Dahil sa mga alon, napunta si Poliwhirl malapit kay Kingler na tumalo rito gamit ang crab hammer. Pinabalik ni Misty si Poliwhirl at ilalabas na sana si Corsola pero biglang lumabas si Psyduck mula sa kanyang Pokeball at muntik na itong malunod sa dagat. Nakaakyat si Psyduck sa platform pero nagalit si Misty dahil napahiya siya sa harap ng mga manonood. Sa kabila nito, mabilis na lumangoy si Kingler patungo kay Psyduck. Gumamit si Kingler ng Vice Grip sa ulo ni Psyduck na nagdulot ng pinsala dito. Dahil ginamit ni Kingler ang Vice Grip sa ulo ni Psyduck, sumakit ng husto ang ulo ni Psyduck at nagamit nito ang Confusion. Dahil doon, tumalsik si Kingler pabalik kay Ash na naging sanhi ng kanyang pagkatalo. Tuwang-tuwa si Misty kay Psyduck dahil binigyan siya nito ng panalo. Noong gabing iyon, nag-report si Ash kay Professor Oak tungkol sa naging laban. Napansin ng mga bida na mukhang pagod na pagod si Oak. Biglang tinakal si Oak ni Bayleaf na nalulungkot dahil hindi niya kasama si Ash. Nang walang pag-aalinlangan, ipinalit ni Ash si Kingler para kay Bayleaf na agad na tumalon kay Ash sa tuwa matapos lumabas sa kanyang Pokeball. Biglang lumitaw ang isang babae at nakilala siya ni Brock bilang si Trinity, isa sa mga kalahok sa World Cup. Inamin ni Trinity na bilib siya sa mga taktika ni Misty sa pakikipaglaban at ninais na swertehin ito sa Cup. Nangako silang dalawa na gagawin ang lahat ng kanilang makakaya sa susunod na laban. Kinabukasan, naglaban na sina Misty at Trinity. Inilabas ni Misty si Poliwhirl pero natakot siya nang ilabas ni Trinity ang isang dambuhalang Gyarados. Nagmamasid pa rin ang Team Rocket at kampante pa rin si Jessie sa kanyang plano. Nagsimula si Poliwhirl gamit ang bubble pero binaliwala lang ito ni Gyarados gamit ang Hyper Beam na tumalo agad kay Poliwhirl. Pinabalik ni Misty si Poliwhirl at inilabas si Corsola. Inisip ni Ash na maibabalik ng Mirror Coat ang Hyper Beam pero ipinaalala sa kanya ni Brock na ang Hyper Beam ay isang normal type move. Gumamit si Gyarados ng Hydro Pump pero ibinalik ito ni Corsola gamit ang Mirror Coat. Gumamit si Gyarados ng Hyper Beam para kontrahin ang sarili nitong atake at tamaan si Corsola na mabilis namang nakaiwas sa pamamagitan ng pagsisid sa tubig. Gamit ang Spike Cannon, tuluyang natalo ni Corsola si Gyarados. Pinabalik ni Trinity si Gyarados at inilabas si Chinchou. Nagsimula si Chinchou gamit ang Spark na naging sanhi ng pagtitipon ng mga ulap. Gumamit si Corsola ng Mirror Coat at ibinalik ang atake kay Chinchou. Gayunpaman, si Corsola ang nakatanggap ng mas malaking pinsala habang ginagamit ang move na iyon. Gumamit si Chinchou ng Confuse Ray pero sumisid si Corsola para makatakas sa epekto nito. Ganunpaman, gumamit rin si Chinchou ng Confuse Ray sa ilalim ng tubig na naging sanhi ng pagkalito ni Corsola. Inutusan ni Misty si Corsola na gumamit ng Recover pero hindi nito nagawa ang move dahil litong-lito na ito. Gamit ang Water Gun, natalo ni Chinchou si Corsola. Dahil dito, si Trinity ang umabante sa semifinals. Naghihintay pa rin ang Team Rocket pero sa huli ay idineklara ni Jessie na bukas na lang nila nanakawin ang staff dahil masyado pa ring maraming bantay. Sa Pokemon Center, hinihintay ni Misty ang paggaling ni Poliwhirl at Corsola. Nilapitan ni Trinity si Misty at inamin na magaling itong lumaban kanina. Ipinarating ni Misty, Ash, at Brock na susuportahan nila ito sa susunod na araw. Nang sumunod na araw, nagsimula na ang finals ng World Cup habang inilabas ni Trinity si Golduck para harapin ang Feraligatr ng kanyang kalaban. Bago magsimula ang laban, may napansin sina Togepi at Pikachu sa langit. Napansin din ito nina Ash, Misty, at Brock, at lumabas na Team Rocket pala ito na nakasakay sa kanilang balon. Naglabas sila ng mga fishing rod para subukang bingwitin ng Sea Spirit.
Nang maikabit ni Jessie ang kanyang kawil dito, pinutol ito ni Pikachu gamit ang kuryente at hinarap sila ng grupo ni Ash. Napagtanto ni Officer Jenny na ang Team Rocket pala ang nasa likod ng misteryosong tawag. Inilabas ni na Ash at Misty sina Totodile at Poliwhirl, habang tumulong din si Trinity gamit ang kanyang Golduck at ganoon din ang kanyang kalaban gamit ang kanyang Feraligatr. Lahat ng 4 na Water-type Pokemon ay sabay-sabay na gumamit ng Water Gun na nagpatalsik sa Team Rocket, habang pinasabog naman ni Pikachu ang Team Rocket gamit ang Thunderbolt. Nagpasalamat si Maya sa mga trainer sa kanilang pagsisikap na protektahan ng Spirit, habang nakipag-flirt naman si Brock sa kanya pero hinila rin agad ni Misty. Sinabihan ni Misty si Trinity na ituloy lang ang laban dahil lahat sila ay sumusuporta rito, at nagpatuloy na nga ang finals. Nang maglaon, ibinigay ni Maya ang Mystic Water sa trainer na nakalaban ni Trinity, na siyang nanalo sa World Cup. Pagkatapos, ginamit ni Maya ang Sea Spirit Staff para bantayan ang World Cup at ang mga Pokemon. Masaya sina Ash at Misty na nakasali sila rito dahil nakakilala sila ng mga bagong kaibigan at nakakita ng mga bagong Pokemon. Napagtanto ni Misty na mas lalo pa niyang minahal ang mga water Pokemon ngayon. Matapos ang World Cup, naglakbay ang mga bida para makasakay ng bangka patungong Olivine City sa Transit Town, pero nagutom sila. Habang nagmamasid si Jessie sa mga bubuwit, naghuhukay naman sina James at Meowth at pinayuhan siyang magtrabaho rin. Maya-maya, tinakpan na ng Team Rocket ang hukay ng mga dahon at lupa, saka nagtago. Gayunpaman, kumalamang siya ni Meowth. Naglakad ang mga bida at nahulog sa hukay. Humanga ang Team Rocket sa nangyari at balak ng harapin ang mga bubuwit, pero nahulog din sila sa isang hukay. Napansin ni Meowth na ito ang kanilang sariling hukay dahil nag-iwan siya ng marka. Naniniwala si Meowth na kung ipagpapatuloy niya ang pag-iiwan ng mga markang ito, sisimulan siyang sambahin ng mga tao at tatawaging Meowthland ang lupain, bagaman nagduda rito sina Jessie at James. Nalaman ng mga bida na nahulog ang Team Rocket sa sarili nilang hukay at napansin din nila ang isang Diglett na siyang naghukay ng ikalawang butas. Isang babae ang lumapit at humingi ng paumanhin at nabighani si Brock sa kanya. Habang humihingi ng tawad ang babaeng si Rita, pinormahan siya ni Brock. Pagkatapos ay nakapansin si Brock ng isa pang babae na nagngangalang Sue at nabighani din siya dito. Sinabi ng mga babae sa Team Rocket at sa mga bida na may mga taong pumapasok sa kanilang tahanan kaya ginawa nila ang hukay. Tinanong ni Rita at Sue kung sila ba ay mga expert Pokemon trainer. Sinabi ni Brock na siya ay breeder pero siya ay eksperto, habang inisip naman ni Ash na ang salitang expert ay masyadong mabigat, pero ipinagmalaki ni Misty na ang pagsasanay niya kay Corsola ay nagbunga sa World Cup. Nag-alok ang mga babae ng isang handaan kung tutulong sila, kaya nagpa siya ang mga bida at ang Team Rocket na magbigay ng tulong. Pumunta sila sa nayon at agad na inihain ang pagkain sa kanila. Habang mabilis na kumakain ang mga bida, nag-isip naman ang Team Rocket kung maaari ba silang kumain kasama ang kanilang mga kaaway. Gayunpaman, nagsimulang kumain si Jessie at nakitang masarap ito, kaya kumain na rin sina James at Meowth. Nang maglaon, nabusog ang mga bida at ang Team Rocket. Nagpa siya sina Sue at Rita na umuwi na, kaya naiwan ang mga bida at ang Team Rocket para makipag-usap sa mayor at sa konseho ng bayan. Dahil marami silang nakain, humingi ng pabor ang konseho na tulungan sila, kailangan daw nila ng isang rocket. Binigkas ng Team Rocket ang kanilang moto, pero sumagot ang konseho na hindi nila kailangan ng ganoong klaseng rocket. Nag-isip ang mga matanda kung mga rocket ba o biscuit ang kanilang kailangan, pero nagalit na si Jessie at sinabi na kailangan na nila ng seryosong tulong sa utak. Naalala na ngayon ng konseho na kailangan nila ng mga katulong tulad ng mga bida at ng Team Rocket. Biglang may isang lalaking nakasakay sa Dodrio ang nag-utos sa kanila na huwag makinig sa mga matandang iyon at ipinakilala ang kanyang grupo bilang Band of Diglett Thieves. Ipinapaalam nila na dumating ang grupo para kunin ang mga Diglett at i-evolve ang mga ito bilang Dog Trio para payanigin ang lupa. Nang makita ang mga Diglett sa paligid, umalis muna sila at nangakong babalik bukas para sa mga ito. Ipinaliwanag ng konseho na ang mga Diglett sa nayon ang tumutulong sa pag-aayos ng mga bukid para makapagtanim ng pagkain dahil lumipat na ang mga kabataan sa mga lungsod. Dumarating ang mga magnanakaw na ito at kinukuha ang pinakamalalakas na Diglett at kung magpapatuloy ito, baka hindi na maasikaso ang mga bukid gaya ng dati. Maging ang handaan na kinain ng mga bida at Team Rocket ay baka huli na kung walang gagawing hakbang. Sumang-ayon ang konseho na kung hindi tutulong ang mga bida at Team Rocket, ituturing silang mga walang utang na loob at manhid. Uminit ang ulo ni James at sinabing iyon na ang pinakamasamang insulto na narinig niya. Inisip ni Meowth na may iba pang mga insulto, pero sinuportahan ni Jessie si James. Alam ni James na kahit miyembro siya ng Team Rocket, naging isa muna siyang Pokemon trainer, lalo na't pinakain siya ng mga taong ito. Nangako ang mga bida na mananatili sila para sa depensa. Sumuporta rin si Jessie, pero hindi ito maintindihan ni Meowth. Nagplano ng mga taktika ang mga bida at ang Team Rocket.
Alam ni James na mayroong mahigit sa 50 magnanakaw, habang mayroon lamang 20 mamamayan, 3 miyembro ng Team Rocket, at 3 bubuwit. Dahil dehado sa bilang, nagpasya si James na simulan ng Plan No No Dodrio at pinili ang mga bubuwit at ang mga Diglett para sa misyon. Tinanong ni Jessie kung bakit ang mga bubuwit ang pinili, at sumagot si James na dahil nakakatakot ang misyong ito. Sinabi ni James sa mga bubuwit na kailangan nilang alisin ang transportasyon ng mga magnanakaw, kailangang talunin ang mga Dodrio. Dahil doon, hiniling nila ang swerte para sa isa't isa sa misyon. Umalis ang mga bida, habang ang Team Rocket, ang mga mamamayan, at ang mga Diglett ay nagpasyang maghukay ng mga patibong para sa mga magnanakaw. Napansin ni Jessie na marami pang enerhiya ang mga matatanda. Sinabi ng isang matandang babae na bata pa sila dahil siya ay 120 taong gulang na, kaya napagtanto ni Jessie na 10 beses na mas matanda ang babae sa kanya. Palihim na pumasok ang mga bida sa bayan at napansin ang pinuno. Nagbabala si Pikachu sa kanila at maya-maya ay nakita nila si Son na nakikipag-usap sa pinuno. Lumapit sa kanila si Rita at napagtanto ng mga bida na nahuli na sila. Gayunpaman, tinanggal ng pinuno ang kanyang maskara at ipinakitang siya pala ang mayor ng bayan. Sinabi sa mga bida na ang mayor, pati na ang mga tao sa bayang ito, ay ang mga anak ng mga matatanda. Ipinaliwanag ng mayor na ang bayang ito ay dating tigang na lupa, kaya itinalaga ang mga Diglett para araruhin ang mga bukid. Nang mag-evolve ang mga ito bilang dog trio, binago nila ang mga bukid at nagpatubo ng mga halaman. Sinabi ng mayor na nagtayo sila ng isang marangyang retirement home para sa mga matatanda, pero ayaw iwanan ng mga matatandang ito ang mga Diglett at nanatili doon. Minsan na silang inatake ng mga tunay na magnanakaw ng Diglett, pero naglaho na ang mga iyon, kaya ang mga taga-bayan na ang naatasang umatake sa nayon para mapanatili ang sigla ng mga matatanda, bagaman tinitiyak nilang hindi masasaktan ang mga ito. Maraming beses nang lumaban ang mga matatanda kaya naging bahagi na ito ng kanilang buhay. Kaya naman, nakiusap ang mayor sa kanila na lumahok sa labanan, at hiniling na kuryentehin siya ni Pikachu. Sa kabila ng pag-aalinlangan, pinayagan ni Ash si Pikachu na gawin ito, pero hindi na kuryente ang mayor dahil ang kanyang armor ay electric-proof. Nagpa siya ang mga bida na sumali. Kinabukasan, pinagmasdan ng Team Rocket ang mga magnanakaw habang nahuhulog ang mga ito sa mga hukay na ginawa nila. Maya-maya pa ay nilabanan na ng mga taga-nayon ang mga magnanakaw. Ilalabas sana ni Jessie si Arbok, pero si Wobbuffet ang lumabas na naging sanhi para matapakan si Jessie ng mga magnanakaw. Dumating ang mga bida, at inilabas ni Ash si Cyndaquil para gumamit ng flamethrower, pero nakontra ito dahil gumamit ng tubig ang mga magnanakaw. Inilabas naman ni Misty si Poliwhirl para gumamit ng water gun, pero gumamit ang mga magnanakaw ng safety gear para itaboy ang atake. Inilabas naman ni Brock si Crobat na gumamit ng supersonic, pero gumamit ang mga magnanakaw ng headphones para protektahan ang kanilang mga sarili. Ang ilang matatanda naman ay narinig ang tunog ng supersonic at nagsayawan pa rito. Gumamit ng puting bandila ang mga magnanakaw at inanunsyo ang kanilang pagsuko pero sinabing babalik sila. Gayunpaman, gumamit ang Team Rocket ng mga bomba para takutin ang mga magnanakaw at hindi na nito gustuhing bumalik pa. Sasabihin sana ni Ash sa Team Rocket na ito ay isang palabas lamang, pero binalaan siya ni Misty na masisira niya ang lahat. Alam ni Ash na kailangan niyang gumawa ng paraan dahil baka masaktan ng mga bomba ang mga Diglett. Nang may kaunting pag-aalinlangan, inutusan ni Ash si Pikachu na gumamit ng Thunderbolt para kuryentehin ang Team Rocket na naging sanhi ng pagputok ng mga bomba nila at pagtalsik nila sa himpapawid. Nagpasalamat ang mga taga-nayon sa mga bida para sa kanilang tulong. Bilang gantimpala, nakatanggap ang mga bida ng isang Silver Wing. Sinabi ng mga taga-nayon na nagmula ito sa Silver Rock Isle. Matapos itong marinig, nagpa siya ang mga bida na pumunta roon at hanapin ang misteryosong Pokemon. Nang maglaon, sumakay ang mga bida sa isang bangka patungong Silver Rock Isle.